Aabot na sa 15 power plant ang naitayo na ngayong taon sa buong bansa ayon sa Department of Energy. Ayon po sa ahensya, matatagdagan pa ito sa susunod na taon upang maisakatuparan ang kanilang target na 200 na bagong planta ng kuryente. Nagbabalik si Rod Lagusa. Patuloy ang Department of Energy sa pagtutok sa pagkakaroon ng karagdagang 200 power plants sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya. We're checking, we're making sure na on time sila. Some have delays, but I think it's feasible to attain that. On or before 2028 was the directive of the President na kailangan matapos ng mga projects na to. We're really working hard on this. Anya may task force na nakatutok dito, kabilang na dito ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholder. At para maabot ito, so ang unang ginawa namin is mag-prioritize kami, mag-identify ng about 50 projects which are due for, some of which are due this year and the other will be due next year. This involves not only renewables but also covers some conventionals. No? Meron tayong mga thermal facilities. So kung hindi po pwede yung linya, gumagawa tayo ng alternatibo. Nagkakaroon tayo ng mga linya para lang ma-interconnect. Ayon sa DOE, may 15 na power plant ang natapos ngayong taon, habang inaasahan na karamihan naman ay sa susunod na taon. Samantala, pagdating sa National Energy Consciousness Month, binigyang diinig rin na may mga maliliit na bagay na maaring makatulong para sa pagtitipid ng konsumo ng kuryente. Kaugnay ng paggunita nito ay nagkaroon ng exhibit kung saan inimbitahan ng ilang mga science, technology, engineering and mathematics students para mahikayat na pasukin ng industriya ng energy. Kasama rin sa mga aktibidad ay ang pagkakaroon ng demonstration ng electric vehicles. Sa ilalim po ng ating comprehensive roadmap for the electric vehicle industry, ini-encourage natin yung ating mga kababayan na mag-switch na sa electric vehicles. Kagaya po nung mga nakaraang linggo, taas-baba ang presyo ng gasolina. Kapag lumipat po kasi tayo halimbawa sa electric vehicles, almost 1/3 or 1/4 po yung gastos. At kapag hybrid electric vehicle naman ang gamit, kung saan ang makina ay may tulong mula sa electric motor ay abot sa 20% ang bawas sa konsumo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.